ating pong syudad at lupa. Bago po tayo manalangin, kaya po munang bigyan po sandaling basahin ang salita ng Diyos at pagkat tayo ng buwan kung ano bang sinasabi ng Panginoon patungkol sa kanyang salita. Sabi po ng Efeso, Kapitulo 5, talata 22 hanggang 33. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng Iglesia na kanyang katawan at siya rin ang tagapagligtas nito. Kung paano nagpapasakop kay Kristo ang Iglesia, gayon din naman, ang mga babae ay dapat magpasakop ng lubusan sa kanyang asawa, lalaki. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para rito, upang italaga ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng kanyang salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang Iglesia bilang marilag na kasintahan, walang dumi sa kulubot man, banal at walang kapintasan. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa kanya sa sarili niyang katawan. Sa halip, pinapakain at inaalagaan niya ito tulad ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia, sapagkat tayo ay bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Dakila ang hiwagang ito, ngunit ang ipinapahiwatig ko ay ang kaugnayan ni Kristo at ang Iglesia. Gayunman, ang bawat isa sa inyo ay dapat magmahal sa kanyang asawa gaya ng pagmamahal sa kanyang sarili, at ang babae naman ay dapat kumalang sa kanyang asawa, lalaki. Ang Diyos po ang nagbibigay ng kanyang panuntunan sa kanyang banal na salita na kung ito'y susundin ng bawat mag-asawa, ang pagpapala ng Diyos at ang tunay na basbas niya ay magaganap sa ating buhay. Tatlong bagay lamang po ang nais kong sabihin sa inyo ng mabilis. Ang pag-aasawa ay ang isang layo natin procreation, ibig sabihin pagpaparami, nais ng Diyos na maging isang pamilya. Kung paano may pamilya rito sa lupa, ay mayroong pamilya sa langit. Pangalawa ay partnership o pagsasama, pagpapalakasan sa isa't isa, pagpapatibay sa isa't isa. Kaya kayo pinapag-isa ng Panginoon sa kanyang harapan at ang pinag-isa ng Diyos ay huwag mapaghiwalayin ng tao. At pangatlo, kayo pag-iisay ng Panginoon ngayon dahil sa kanyang papuri, sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lamang dahil sa inyo, bakit kayo magsasama, kundi para sa kapurihan ng Diyos. Bago po tayo dumako sa buwan ng kasalan na ito, dahil sa kung lahat tayo ay umuwan pumikit. Dahil sa kung ihandog natin ating mga sarili sa Panginoon, gayon ang Panginoong Isus ay namatay para sa atin. Bago natin ihandog ang inyong mga pagsasama, ihandog muna ninyong personal ang inyong buhay sa Panginoon na siyang namatay sa krus at nabuhay na muli para sa ating kaligtasan. Sumabay ang lahat sa panalangin ito ng pagpapakumbaba at paghingi ng awan sa Diyos. Sabihin natin, Panginoong Hesus, lumalapit kami sa iyo, nagpapasalamat sa mayaman mong biyaya. Patawarin mo kami, kami makasalanan, linisin mo kami ng iyong banal na dugo na tumigis sa krus. Pakabanalin mo kami. Kami nananampalataya sa iyo, ikaw ay namatay at nabuhay na muli. At ngayon ay isang buhay na Diyos na nakamasid sa bawat isa sa amin. Panginoong Hesus, inaalay ko ang aking buhay sa iyo. Ikaw ang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Tinatanggap kita sa aking puso. Panginoong Hesus, simula ngayon, nais kong magpasimula ng buhay na nagbibigay ng karangalan sa iyong harapan. Ako na lamang po ang mananalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may gawa ng langit at lupa, maraming salamat sa bawat lalaki at babae itong naharap sa iyong harapan at hinihingi
hinihingi ang iyong gaspas upang sila ay maging iisa sa iyong harapan. Panginoon, maraming salamat pagkat ikaw ay narito sa aming kalagitnaan at handa mo silang basbasan sa oras na ito ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na Espiritu. Dalangin ko, Panginoon, sa bawat isa na magiging iisa ngayong araw na ito. Kaya puspusin mo sila ng pag-ibig, lalo na sa mga kalalakiang narito, punuin mo ka ng puso ng pag-ibig sa kanilang mga magiging asawang babae, O Diyos. At gayon din naman ang mga kababaihan. Kaya matuto silang dumalang at magpasakop sa kanilang mga asawang lalaki. Nang gayon, ang tamang order sa banal na kasulatan ay masunod at doon nakasalalay ang uri ng pagpapala ng gagaling sa iyo. Kinikilala namin ang ikaw ay wala sa aming mga buhay. Wala ka sa pagsasama ng mga mag-asawa, kami ay walang magagawa. Panginoon, buksan mo pong kalangitan sa oras na ito at patuloy mong basbasan ng bawat isa ng iyong kapangyarihan at patuloy nating madama na sa bawat pagsasama ang iyong banal na presensya ay naroon upang magpala, upang sila ay samahan sa hirap at ginhawa sa anumang kalagayan ng buhay pagkat ikaw ay isang Diyos na nais mo na ang iyong mana ay iyong mapagpala. Salamat nga, O Diyos. Sa oras na ito, lubusan natin ay pinabalik sa iyo ang kapurihan, kalwalatian at karangalan. Pagkatunay kang sa lugar na ito at sa buhay na magiging mag-asawa, ikaw ang dapat na maitaas sa natatangang pangalan lamang ng iyong bugtong na anak na si Jesus at lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos.